Mga kaagoy! Ituturo ko nga sa inyo kung paano nga gawin ang crispy fried chicken ng McDo. Talagang magugustuhan nyo at kayang-kaya nga natin gawin ito sa bahay. At hindi na nga natin kailangan pumunta ng McDo para bumili nga ng manok. Napakadali lang gawin, pati na rin yung gravy nga nila. Sobrang dali lang talaga to mga kaagoy. Tara, samahan nyo ako, ituturo ko sa inyo. Ngayong araw nga mga kaagoy, gagawa nga tayo ng crispy fried chicken ng McDo. Na hindi nyo na nga kailangan pumunta ng McDo para makakain nga ng manok. Dahil sa mismong tahanan nga natin ay kayang-kaya nga natin ito gawin. Pumunta pala ako ng palengke namin sa mismong Mangaldan. Bumili nga ng manok. Gagamitin nga natin sa pagluluto. Dahil ang gagawin nga natin mga tol, ay talagang gustong-gusto nyo to at gustong-gusto ko rin. Ito nga yung manok ng McDo. Sobrang dali lang naman gumawa ng crispy fried chicken ng McDo. Basta kumpleto lang naman ang ating mga sangkap. Hinugasan ko muna nga ng maigi yan hanggang matanggal nga yung mga dugo-dugo para kapag niluto natin, ay maganda nga ang kalalabasan. Basta kapag sinabi talagang fried chicken ng McDo, ay talagang sobrang crispy at masarap. At malalaki nga yung mga manok. Bali, ang una pala natin gagawin, maglalagay pala tayo dito ng garlic powder. Kaunti nga lang ang nilagay nga natin dito. At pagkatapos, maglalagay rin tayo ng curry powder. Masarap at pampakulay nga sa ating niluluto. Naglagay na rin ako dito ng chili powder. Para may pagka-spicy nga yung ating gagawing manok. Nag-add na rin pala ako ng paprika. Bali, kaunti lang talagang nilagay ko dito. Para mas lalong lumabas nga yung sarap. Ating niluluto, maglalagay lang tayo dito ng paminta. Durog pa lang ating ginamit dito. Kapag nailagay na natin lahat ng mga dry ingredients, saka naman natin ito halu-haluin. Sa paghahalo pala ng ganito, mas maganda nga kapag inihimas, para mas lalo ang kumapit yung lasa ng ating mga nilagay na pampalasa dito sa ating mga manok. Yung akala nga natin mga kagoy na hindi natin kayang gawin yung fried chicken ng McDo. Kayang-kaya pala natin gawin yan. Isang buong manok pa lang aking binili dyan at pinahati ko nga na kasing laki nga ng fried chicken ng McDo. At kapag nahimas-himas naman na natin ng maigi ito, i-marinate lang natin yan ng mga 30 minutes bago nga natin iluto. Sa kabilang bilao naman ay naglagay naman na ako dito ng harina. 2 measuring cup lang ng harina at 2 measuring cup rin naman ng cornstarch. At pagkatapos naglagay rin ako ng baking powder. Yun nga yung mga kailangan nga natin para makagawa nga ng marutong na talagang crispy na fried chicken. Pinagalo-halo ko nga lang yung mga dry ingredients natin dito. Kaya tara, umpisahan na nga natin na magluto ng manok nga ng McDonald's. Ilabas ko na nga dito yung ating kawali. At hindi ko na nga yung apoy dito. Kapag nasubukan nyo talaga ito mga kaagoy, talagang hahanap-hanapin nyo talaga. Kasing sarap at kasing tulad talaga na gagawin talaga natin yung fried chicken ng McDo. At habang pinapakuluan nga natin yung mantika natin mga tol, ganito nga ang tamang proseso para makagawa nga ng masarap na manok. Na sinasabi nga natin na kasing tulad nga ng crispy fried chicken ng McDo. Una, i-coat lang nga natin dito yung mga ating dry ingredients sa ating manok. Kailangan hanggang kaloob-looban ay malagyan talaga ng dry ingredients para kapag prinito natin ito, ay sobrang crispy talaga mga boss. At ang susunod nga natin gagawin, ay kailangan nga natin itampisaw yung ating manok sa ating tubig ng madalian lamang. At kapag natampisaw na nga natin ito mga kagoy, kailangan nga natin ulit lagyan dry ingredients na pinaghalo nga natin na cornstarch, harina at baking powder. Marami nga ng manok ang gagawin nga natin na ganito kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. At ito nga yung mga manok na dumaan nga sa tamang proseso ng pagkakagawa para makuha nga natin talaga yung pagka-crispy fried chicken na kasing tulad talaga ng McDo. Hindi ko na nga kailangan pumunta ng McDo para makakain nga ng manok. Dahil dito sa bahay, nakagawa na nga ako at marami pa nga ito. Pala natin ilagay yung ating manok, dapat pala kumulo na nga yung mantika natin. Naglagay na nga lang ako dyan ng kaya nga maluto. Kaya kung umabot ka sa video ito, paki-comment naman kung taga-saan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. At kapag nakuha nga natin yung tamang pagkakaprito, yung makikita natin na golden brown yung ating balat, yung ating manok, ganito nga ang magiging itsura niya. Ibig sabihin yan mga tol, kailangan pa nga natin yan iprito ng maigi. Hanggang ganito na ang maging itsura ng ating manok. Kapag ganyan na nga ang itsura niyan, ibig sabihin, nakagawa nga na tayo ng crispy fried chicken ng McDonald's. At ngayon naman ay gagawa na nga tayo ng napakasarap na gravy ng McDo. Gumamit nga lang tayo dito ng butter. Kailangan lang natin ito matunaw bago nga natin ilagay yung mga ibang ingredients. Kapag natunaw na nga yung butter mga tol, maglalagay lang tayo dito ng cornstarch. Haluin lang natin ito ng haluin. Hanggang ma-dissolve nga yung ating cornstarch na nilagay dito. At kapag ganito na nga naging itsura niyan, ibig sabihin ay pwedeng-pwede na nga yan mga boss. Maglalagay nga lang tayo dito ng tubig. Yung saktuhan nga lang. Gagamit nga tayo ng toyo para kumulay nga yung ating gravy. At pagkatapos halu-haluin nga ng maigi. Bali sa part na nga yan, naglagay na pala ako dyan ng chicken nor cubes at hindi ko nga napakita sa inyo. Dahil hindi pala nakaplay yung video. Kapag ganyan na nga kalapot yung ating gravy, ibig sabihin ay pwede na nga yan mga kagoy. At eto na nga yung finished product ka natin. May sarili na nga tayong crispy fried chicken ng McDo. Ganito kalaki at ka-crispy. Ay talagang ulit-ulitin mo talaga ang pagluluto. Kasi sarap at kasing crispy nga ng manok. Ng McDo nga ang ginawa nga natin dito sa bahay. Sa unang kagat pa nga lang mga kagoy. Abay grabe, sobrang sarap. Para na rin akong kumain ng manok sa McDo. At ngayon naman, isasawsaw naman natin sa gravy natin na ginawa. Ay, ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo nga rin ito mga boss. Talagang magugustuhan nyo to at magugustuhan rin ng pamilya nyo. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy!